Devin Haney, magretiro ka na lang dahil laging knockout ang laban mo. Knockout ang manonood. Ito ang banat ng batiang trainer na si Joel Diaz. Sayang ang bayad kay Devin Haney dahil hindi nagpapakita ng interesting fight. Walang pakialam si Haney kahit sobrang boring basta manalo. Binayaran daw siya ng milyon-milyon para magpakita sana ng magandang laban dahil ito ang hinahanap ng fans. Nagbayad sila ng ticket para makakita ng swabing laban. Pero itong si Devin Haney wala daw kwentang boxer. Aanhin mo daw ang panalo kung hindi nagiiwan ng magandang imahe sa mga fans. Mas masarap pa rin manalo sa laban kung panalo ka din sa mata ng fans. Itong si Devin Haney panalo nga sa ring pero knockout naman ang fans. Kaya bad trip din si Joel Diaz sa mga nakita niyang performance. Sa ibang banda, Shakur Stevenson nag-announce na babalik na ito sa July 12. Sino kaya ang posibleng kalaban? Hawak niya ngayon ang WBC lightweight belt. Pwede siya lumaban kay Keyshawn Davis na WBO lightweight champion. Pwede rin lumaban si Stevenson kay Lomachenko. Hawak pa rin ni Loma ang IBF lightweight belt at hindi pa nag-announce kung kailan ito babalik sa ring. Siyempre ang numero 1 sa lightweight division walang iba kundi si Tank Davis na may hawak sa WBA belt. Kaya magandang unification sa 135 dahil malulupit ang champion sa division na yan. Ang problema lang hindi sila willing na lumaban sa isa't isa. Lalo na si Tank Davis dahil sobrang pakipot yan. May isang fans din na nagsabi na maganda raw kung maglaban si Devin Haney at Stevenson. Nako, kung maglaban ang dalawang yan, baka wala nang suntukan na magaganap. Sa iba pang balita, Bruce Carrington sinabing delikado si Inoue kung aakyat ito sa 126 pounds. 2 beses nang bumagsak si Inoue sa 122. Ito ang laban niya kay Luis Nery at Cardenas. Parehas pa galing sa left hook. Ugali kasi ni Inoue nakababa ang right hand kapag bumabato ng hook, kaya naiiwang open ang panga. May lamat na ang panga ni Inoue kaya ito na ang tatargetin sa kanya. Para kay Bruce Carrington, manatili na lang si Inoue sa 122 dahil ito ang limit niya. Lahat ng boxer kakayanin daw umakyat ng division, pero may limitasyon ang kakayahan ng katawan. Nagsimula si Inoue sa 108 pounds, ngayon naabot na niya ang limit sa 122 pounds. Si Bruce Carrington ay kasalukuyang number 1 sa WBC laban kay Stephen Fulton. Number 1 din siya laban kay Rafael Espinosa na may hawak sa WBO featherweight belt. Kaya itong si Bruce Carrington ang isa sa magagaling na makakasagupan ni Inoue sa featherweight 126. Kaya binalaan niya agad si Inoue na hindi na biro ang makaharap niya sa 126 pounds. Sa iba pang balita, ayon naman kay Antonio Barrera, gusto niya makita ngayon si Inoue laban kay Rafael Espinosa. Nakita ni Barrera ang pagbagsak ni Inoue kaya malaki lang tiwala na mananalo si Rafael Espinosa. Kung mapalaban daw si Inoue sa isang matigas, may lakas at masipag bumitaw ng suntok. Hindi yung puro depensa lang mga tol katulad ni Cardenas. Yung mga kalidad daw ni Rafael Espinosa na may tigas at masipag bumitaw ng suntok. Dito raw lalabas ang tunay na galing ni Inoue at masusubukan din ang tibay. Si Junto Nakatani ang unang susubok sa tibay ni Inoue sa 122. Mahaba at may lakas si Nakatani at masipag bumitaw ng suntok. Ay meron pa palang malakas sa 122 mga tol, syempre si Casimero. Pero sayang lang at wala siyang promoter. Sa iba pang balita, Teofimo Lopez nag-call out kay Jaron Ennis. Nakahanda raw si Lopez na lumaban kay Ennis sa 147.